Hi guys! And today, gawa naman tayo ng nagtitrending na tiramisu cake. Pero hindi to authentic ha. Pero ang mapapromise ko lang sa inyo masarap to at pasok na pasok sa panlasa ng Pinoy. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Simulan muna natin sa paggawa ng browas natin. Isang sheet na lang yung gagawin natin para mas madali nating maikat and maisok. Depende dun sa ating molder. Dito meron akong 4 na pirasong egg yolks. Meron din ako ditong 1/2 cup ng sugar. Lalagyan ko ng konti lang habang minimix ko yung egg yolks pati pinch ng salt. Imimix ko yan gamit ang hand mixer hanggang maging ganyan na yung texture niyan. Kailangan frothy na. Umabot ako ng nasa 5 minutes bago ko maabot yung ganyang stage. After nyan, dito naman tayo sa paggawa ng merang. Bago yon, papaltan ko muna yung attachment ko para mag-froth pa din yung merang natin. Imimix ko yan, and then yung natira nating nasa 1/2 cup ng sugar, unti-unti kong ilalagay dun sa egg whites natin. Imimix ko to hanggang maging stiff peak yung texture niya. Ganyan. After nyan, tsaka ko palang ilalagay yung minix natin kaninang egg yolks. Then, ifo-fold ko to sa merang until well combined. Yung kakalabasan nito ay same lang din naman sa paggawa ng broas. Yung lasa at texture, same lang din. Kapag ka na-fold ko nang maayos yung egg whites natin and egg yolks, tsaka ko magsisieve ng 1 cup or 120 grams ng cake flour. Pwede din dito yung 3rd glass flour. Sa pagpo-fold ng flour natin, kailangan na hindi kayo ma-overmix. Yung video natin, pinadali ko lang ng konti pero hindi ko na siya pinutol. Para makita nyo na madali lang siyang i-fold. Huwag nyo i-overmix hanggang kuminis. Hindi kailangan natin na makinis na butter. Tignan nyo yung itsura niyan, ganyan lang dapat. Okay? After nyan, itatransfer ko na yan dito sa piping bag. Hindi ko siya pupunuin kasi ipapipe ko din siya. Gagamit ako dito ng 12 by 18 na pan. May sapin yan na parchment paper para mas madaling ma-release mamaya. Then, pinipe ko lang siya ng ganyan. As you can see, hindi naman perfect yung pagkakapipe ko. Okay lang yan. Ibibake din naman natin to and hindi naman makikita yan kapag nasa tiramisu pan na. Ngayon, ibibake ko to sa preheated oven, 150 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. After baking, medyo malambot pa yan, hindi pa yan ganyan ka alutong. Pero tanggalin nyo na kagad dun sa pan, then tinatanggal ko na din yung parchment paper. Ini-slice ko lang yan, depende dun sa size ng pan na gagamitin ko. So, kung gusto nyo ng bento cake or dun sa mga container, pwedeng-pwede. Mas makakatipid nga kayo kung gagawa kayo ng ganito. And yung nagawa ko na to, may sobra pang isang sheet. So, pag gumawa ako ng 2 pirasong sheet pan, meron na kagad akong 3 pirasong pang tiramisu. So, dito naman tayo sa paggawa ng ating cream. Dito, meron akong 5 pirasong egg yolks. Nasa ilalim niya ng double boiler. Then, maglalagay ako unti-unti ng 150 grams ng white sugar and pinch ng salt. Dire-diretso dapat yung halo dyan ha, para hindi maging scrambled egg yung egg yolks natin. Papaabutin natin ng nasa 60 degrees Celsius yung egg yolks natin para safe siyang i-consume. Medyo madaming egg yolks ang ginagamit ko para dito. Ang gusto ko kasi dun sa cream natin medyo stiff or kaya talagang may bite. Ayoko nung medyo labsa kasi. Pero kung ganun yung gusto nyo, mas less egg yolks yung kailangan yung ilagay. Okay? After nyan, yan, inahalo ko pa rin yan. Siyempre kasi, mainit pa yung bowl. So, para hindi manigas yung nasa ilalim, hahaluin ko yan hanggang sa lumamig na yung bowl ko. Para mas madaling magawa ng lahat, gumagamit na lang ako dito ng cream cheese. Meron ako ditong 300 grams, i-cream ko lang yan until maging soft siya. Then, i-combine ko na yan dito sa egg yolks natin. And maglalagay ako ng 1/2 ng juice ng lemon. Para lang mas may tang. Imimix ko na yan until well combined. Yan, ganyan dapat yan ka-smooth. And alam nyo, mas nasasarapan talaga ako dun sa cream cheese kesa dun sa tunay na mascarpone ang gagamitin. Ewan ko, sa akin lang naman. Dito naman, magme-measure ako ng 1 cup ng whipping cream natin. Ang ginagamit ko dito is MAC cream. So, imimix ko lang to until soft peak. Kaya ako nasasarapan sa cream cheese compared dun sa mascarpone. Medyo natatabangan kasi ako sa mascarpone pagka yun lang. Kaya, ewan ko, mas prefer ko tong recipe na to. So, ayan, nung naging soft peak na yung ating cream, ifo-fold ko na yung cream cheese natin and yung ating mixture ng egg yolks.
Kapag ka nag-set tong cream na to, medyo matigas talaga siya ng konti compared dun sa pangkaraniwan. Yun kasi yung gusto ko, ayoko nung makalat kainin. Oo, promise, mas gusto ko yung mas nakaset talaga yung cream. Pero again, kung gusto niyo yung medyo malambot, magbabawas lang kayo ng egg yolks. Gagamit nga ako dito ng brewed coffee, so pinipress ko lang yan. Kapeng barako yung gamit ko dito. Dahil malapad yung ating sheet pan ng broas, so i-drizzle na lang natin yan. Nag-a-add din ako dito ng liqueur. Ang ginagamit ko dito yung Contru, basta orange liqueur yan. Mas gusto ko yan compared dun sa rum, kasi natatapangan ako pag rum. Ito medyo fruity yung lasa nito. So, ayan na, mag-a-assemble na tayo. Yan. Alam nyo, mas gusto ko yung talagang soak na soak yung broas. Pero, parang nung ini-slice ko to, medyo kulang pa. So, pagka kayo, make sure na basang-basa talaga yung broas nyo. Ayan. Ganyan lang naman kadali. Magli-layer lang kayo. Pagkatapos ng layer ng cream, instead na magsisift ako ng kokwa, mas gusto ko na lang mag-grate ng chocolate. Siyempre, ang gagamitin natin dito is Van Noten Professional. Para sa akin nga, mas nakakatanggal siya ng umay sa tiramisu kapag ka nag-grate ako ng chocolate. So, ayan, i-grate ko lang yan. Medyo dinadamihan ko talaga kasi masarap talaga yung Van Noten Professional Chocolate. So, ayan. After nyan, maglalagay tayo ulit ng panibagong layer ng broas. Isosok ulit natin yan ng kapeng barako. O, diba? Pinoy na Pinoy yung ating tiramisu. Kapag kami nagalit talaga ditong French, ay ewan ko na lang. Katulad nung sinabi ko nung una, hindi to authentic na tiramisu, kaya wag kayong magalit. Ayan, final layering natin ng cream. Ipapantay ko lang yan dito sa ating pan. Pagkatapos, mag-grate ulit tayo ng Van Noten Professional. So, ang ginamit ko dito ay semi-sweet para medyo manamis-namis. Yung broas kasi natin and cream, saktong-sakto lang yung lasa niyan. Again, yung chocolate natin na ginrate, pang tanggal umay yun. Tsaka ako magsisift ng cocoa powder. Yung ginagamit ko dito ang cocoa ay yung aking talagang ginagamit, yung Hershey's. Sakto lang kasi yung lasa nun and hindi siya maaligasgas. Isinet ko to sa chiller for 2 to 3 hours. Then, ready to serve na siya. Ayan. Kung susubukan nyo nga yung recipe natin, siguradong hindi ako mapapahiya sa inyo dahil sinisigurado kong masarap talaga to. And pasok na pasok din naman sa budget. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!